Hello! Sa video na to, pag-uusapan natin kung worth it ba na pumunta dito sa Spain, kung makakaipon ba kayo, kung okay ba na mag-transfer dito, mag-cross country, or kung mag-stay na lang ba siguro kayo sa kinaroroonan yung bansa ngayon, or baka i-consider nyo na lang no, na pumunta sa ibang bansa na hindi na Spain. Pag-uusapan natin kung itutuloy pa ba nyo yung inyong mga plano pero syempre kayo pa din ang magde-decide niyan, no? Ito ay mga tips lang, kumbaga mga idea lang kung dapat bang pumunta pa kayo dito sa Spain, mag-migrate kayo dito sa Spain. Welcome to my channel, Nathaniel Travels. Pag-usapan natin yung about sa sahod, yung mga benefits, mga ganyan. Mag-share na rin ako ng aking personal experience dito sa Spain. So, pag-usapan natin yung siguro yung sahod muna, no? Para naman mabigyan kayo ng motivation, ma-motivate kayo. So, dito sa Spain, this is 2025 pa ata eh. Pero hopefully, tumaas naman yung sahod this year, ngayong 2026. Ang payment, pag 14 payments or tinatawag nilang 14 na pagas, 1,184 euros. So, ang equivalent nito is parang 60,000 pesos ata, ganyan. Or kung 12 payments naman or 12 pagas, 1,381 or like 80,000 pesos, parang mga ganyan. Gross to ha. Kung kayo ay magko-cross country, galing kayo ng ibang bansa at wala kayong papel, kung undocumented kayo or yung status nyo is irregular, huwag niyong i-expect itong minimum payment na to, syempre. Nabanggit ko sa aking previous video na normally kasi pag ganyan, pag walang papel, under the table, verbal yung agreement. Halimbawa, mag-apply ka na katulong, wala kayong kontrata. Kumbaga, usapan nyo na lang, no? So, depende na rin kung makakuha kayo ng mabait na amo, swerte kayo, or alam mo yon, yung parang nag-stick sila dun sa kanilang word kung totoo ba yung agreement nyo. Yung parang ganun ba? So, risky siya. So, again, kung kayo mag-cross country, malamang at malamang mas mababa dito, no? Meron akong mga kakilala na hindi nila sinusunod itong 1,184 euros na to. Kumbaga, mas mababa pa dito like 1,900 euros or 800 euros, or siguro matagal na sila dun sa kanilang mga amo at hindi pa nag-update yung amo, hindi pa tinataas yung sahod. Pero from time to time, merong changes or let's say umaangat naman, no? Yung sahod dito sa Spain, 1,184 as of nakalimutan ko, basta 2025. I'm not sure if it's January ba o February or March, no? Pero sana magbago at tumaas naman ngayon kasi halos lahat ng mga bilihin dito sa Espanya ay nagmamahal na din gaya ng mga ibang bansa. So, etong sahod na to na 1,184, merong mas mababa at saka meron ding mas mataas. Kung kayo ay makahanap ng galanteng amo, mayaman, or let's say mas madami kayong trabaho, siguro mas malaki. Kasi meron akong kilala, this is not bragging or lying meron akong kilala na aabot sila ng 2,000 or 2,000 plus euros. Yes, yung sahod nila is like pang North Europe na siya. Depende yan sa amo kasi, no? Meron yung amo na galante or let's say mayaman, kilala, or baka matagal ka na dun sa work mo, tapos binavalue nila yung work mo. Talagang nakikita naman nila na nag-effort ka, na napapagod ka, or marami kang ginagawa, no? Pero again, hindi lahat ng amo is pare-parehas. Kasi meron din akong kilala, unfortunately, na hindi pa tumataas yung sahod nila. Parang ang tagal na niya sa kanyang amo, 10 years na ata siya ganyan. Ang sahod niya kasi dati, nag-start siya parang 800, tumaas naging 900 euros, monthly to. Tapos na-stuck siya doon, 900 pa din yung kanyang sahod na parang um, ayaw niyang umalis doon sa kanyang amo, and siguro wala siyang kumpiyansa ba na maghanap ng ibang amo, or baka satisfied na siya doon. Nahirapan siguro siya maghanap, so alam mo yon, nandun pa rin siya sa sitwasyon na gano'n at hindi pa rin inaangat yung kanyang sahod na 1,184.
Ngayon, pinag-usapan natin 'tong sahod kasi titignan natin kung makakaipon ba kayo, 'no? Kasi siyempre hindi lang naman Spain ang nag-o-offer ng, work, 'no, sa ibang, parte ng mundo. Maraming magaganda like for example US, Canada, Australia, New Zealand, ganyan, mga Middle Eastern countries. So marami kayong options talaga. Um, Mag-stick tayo dito sa 1,184 euros, no? Ito yung monthly na sahod mo. Let's say stay in ka. So kung stay in ka, libre na yung bahay mo, wala ka ng babayaran diyan, no? Inom muna tayo ng tubig. Tapos minsan kung depende kasi sa pagswertehan yung amo mo, no? Kung ito halimbawa yung sahod mo mga 60,000 pesos to, no? Um, let's say libre ka sa ito yung ano, yung scenario number one. Libre ka sa foods. So wala kang babayaran sa sa bayad tsaka sa food. Transport, of course, lalabas ka, let's say lalabas ka ng 4 times a week, ganyan. Magkano kaya ang budget no isang galaan? Mga 50? Parang malaki na yon. Okay, let's say 50 pang restaurant or if you want to buy something, no? 50. Pag 50, 200. So merong matitira sa'yo na parang 900 euros. Etong 900 guys is parang 50,000 pesos, no? Kung kayo ay single, actually iba-iba kasi yung situation natin, no? Let's say kung ikaw ay single, yung 900,000 pampadala mo sa Pilipinas, for example, malaki na siya. No, 50,000 or let's say 40,000 pesos. Malaki siya. Pero kung halimbawa na ikaw ay may anak, may sinusuportahan, may nag-aaral, pang-maintenance ng medicine, papadala ka sa parents mo, pwede na rin. Kumbaga, saktuhan lang siya. Pero let's say, for example naman, so parang makakapagtipid ka ng, sa scenario 1 natin makakapagtipid ka ng mga 40 to 50,000 pesos a month, no? Pag ikaw ay single, konti lang yung sinusuportahan mo, at kung wala ka masyadong expenses dito. Pero kung halimbawa naman na nagbabayad ka ng piso, no? From 1,184, magkano ang piso? Pag sa Madrid ka, depende yan sa area. Meron yung area na mahal. So 1,184, let's say ang bayad mo guys, it's 300, no? Merong mas mura dito ng konti, pero mahirap na maganap ngayon or mas mahal. 300. Tapos sa foods, magbabayad ka pa, mga 200. So 500 na yon. Transport at konting, tsaka yung phone pa, no? 3, 4, 5, 600. Pag ikaw ang may piso. 600, panggala, 700. 8, 9, 10, 11. So 400, magkano yung 400? Mga 20,000 pesos. Again, kung ikaw ay minimum earner, tapos nagbabayad ka ng piso, sa iyo ang food, tapos transport, 3, 4, 5, 6, 6,000. Tapos gagala ka pa, diba? Magre-restaurant. Wala na lang gala. So, matitira na lang sa'yo is 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So, 400. If nandun ka sa minimum. What if ang bigay sa'yo is mas mababa? So, mga 300 euros. Magkano ba yung 300? Kasi ang 300 euros ngayon is 69 kasi yung palitan sa ngayon Yung palitan kasi minsan depende yan sa palitan pwedeng tumaas or bumaba. O sige, let's say 69. So, hindi ako magaling sa math. Magkano kaya? 6, 0, 6, 12, 18, 8, 9, 10. So parang mga 27,000 pesos. Yun yung scenario number 2 natin, 27,000 pesos, no? Pero kung halimbawa naman na meron kang pamilyado ka, mahirap. Sa totoo lang, mayroon akong mga kakilala dito na kasama na kung halimbawa minimum wage earner ka 1,180 for every month, tapos let's say meron kang isa, kahit isang anak lang, no? Nag-aaral siya, syempre. Sa public school, meron pa rin silang mga binabayaran kahit konti-konti lang. Tapos, syempre pagkain ng bata, kung gagala kayo, mapapabili ng bata,
or kung merong field trip yung bata, magbabayad ka sa school. Yung ganyong scenario guys, yung pamilyado ka, kung minimum wage earner, mahirap pong mag-ipon. Halos parang kung ano yung kinukubra mo, napupunta lang siya sa expenses. Okay? So nakapagbigay na tayo ng tatlong scenario. Pag single ka, wala masyadong gastusin, expenses, obligasyon, responsibility, and then libre yung bahay, food, or mga ganyan. So, mga 40 to 50,000. Pag ikaw naman ay single tapos nagbabayad ng room, ganyan, mga 20 to 30,000. Parang sabihin nyo, mas mataas pa dito sa Taiwan or sa Hong Kong, no? Or sa kung saan man kayo. Pag ikaw ay pamilyado, medyo mahirap. So, yun. Pero kung halimbawa na dalawa kayo, mag-asawa, makakapag-ipon naman ng konti lang. So, makakapag-ipon ka pero hindi siya ganun kalaki. At least siguro may idea kayo no, kung ano yung gusto kong i-point out dito. Kasi meron naman akong kilala dito ng mga OFW na nakakapabili naman ng kanilang sasakyan, ng nakakapagpagawa naman ng bahay, nakakabili ng lupa. Kumbaga nakakapundar naman sila no, kahit pakonti-konti. Pero let's say sa experience ko naman, pwede naman sana pero more on ano kasi ako nagta-travel ako. So yung na-earn ko napupunta siya dun sa expenses ko personally. Pag nag-apply ako ng visa para sa hotel, ganyan, flight. So ayun. So pwede namang mag-ipon pero hindi siya ganun kalaki, no? Okay sana kung merong available dito na job like nursing, yung mga gano'n 'no, yung mga, anong tawag nito, mga technical jobs ganyan, mga professional. Pero yun nga, hindi siya masyadong open unless marunong kayong mag-Espanyol or meron na kayong residency dito sa, Spain. Um, eto yung eto yung part na pagdating sa ipon, pero siyempre marami pang dapat i-consider, hindi lang yung ipon 'no. Meron yung ibang bansa, yung mga OFW sa ibang bansa na, hindi sila nakakalabas. Dun lang sila sa kanilang, tinutuluyan or let's say, mahigpit, hindi gano'n ka-open yung country. Ano pa ba, hindi sila masyadong nakakapag-travel, kinukuha yung passport ng amo, alam mo yun, yung mga bagay na gano'n. Dito kasi sa Spain is nandito yung, freedom, yung liberty mo. Kung meron ka namang off, you can go anywhere, puwede kang lumabas, makipag-meet ka sa friends, gather ka or makipag-meet sa kapwa Pilipino, puwede kang bumili sa mga Asian stores, Filipino, stores or restaurants. So, kumbaga kung titimbangin natin, nandun yung ibang mga benefits 'no. Dito kung resident ka na, anong tawag dito, libre yung, sa hospital, siguro kung may gastusin man sa dental 'no. And then kung meron kang anak, yung mga bata 'pag sa public, libre naman. Meron din naman silang binabayaran pero hindi gano'n kalaki. Pero siyempre iba 'pag sa private or konsertado siyempre kailangan mo maglabas ng pera 'pag gano'n. So, 'pag i-consider natin yung ibang benefits, depende talaga yung sa status niyo kung single kayo or married kayo, ganyan. Maraming mga benefits dito na puwede mo ding i-enjoy na hindi ka lang tumitingin dun sa, money or pera or sa digits na puwede mong maipon 'no. Dito sa Spain magandang, mag-travel around Spain. Very relax yung work actually, balance siya. Marami akong na naririnig ng mga kuwento na sa ibang mga bansa na sobrang higpit. Yung amo, hindi ka nakakalabas, dapat ganito yung dress code mo. Dito kasi may freedom ka, 'yan, yung may, liberty ka. And, merong gatherings, 'pag merong mga Filipino events, mga ganyan. Ano pa ba, masarap yung simoy ng hangin dito, ayan. Masarap mag-Pasko dito, alam kong hindi lahat ng OFW nakakapag-celebrate ng Pasko, kasi sa ibang mga bansa wala silang Pasko, 'di ba? So ayun, 'pag holiday, pagdating naman sa work, feel ko kasi dito work-life balance 'no. May mga amo o swertehan na din na talagang chill lang, relax lang, alam mo 'yun? Meron kasi sila ditong tinatawag na siesta, like from normally 4 PM hanggang 6 or 7. So, break time ganyan.
Meron akong kilala gano'ng break time. Well, depende yan sa tipo ng, trabaho dito. Marami din dito, for example, kung resident ka na, anong tawag nito, puwede kang kumuha ng 2 or 3 job. Hmm, feel ko mas kung sasakto yung time, halimbawa, morning, ito yung job 1 mo, ta's afternoon job 2 or let's say alternate 'no. Kung halimbawa meron kang, lilinisan na bahay, meron kayong schedule every Lunes, Martes or every weekend or every Martes lang, ganyan. Kung marunong kang i-manage yung time mo, pwede ka pang mag-earn or kikita ng mas malaki dito sa 1,184 na 'to na pinag-uusapan natin, okay. Ano pa ba dito? Ayun nga, maraming benefits dito guys. Kung halimbawa na member naman kayo ng LGBTQI plus community, hindi siya masyadong mahigpit dito, no? Very open, pwede kayong mag-open ng apps. Meron diyang mga meeting places, ano, para to have fun. And ayun, very open siya. Siguro, one thing na nagustuhan ko sa Spain is Christian din sila. Like, I mean, religion, okay? Pero hindi na pag-usapan yung about that. Pwede kang lumabas, magsimba pag Saturday or Sunday. And napaka-welcoming at saka warm yung mga tao. Feel ko mababait naman sila, no? Yung mga Espanyol, mga local. And food, okay din lang naman. Actually, nami-miss ko yung food sa Pilipinas, like mga gulay-gulay, ganyan. Kasi ang hirap, ang tawag nito, maghanap ng ibang gulay dito. Siguro yun. Pero kahit naman siguro, nasa ang parte ka ng mundo as OFW, mahirap din talaga maghanap ng gulay, no? Lalo-lalo na sa mga Ilocano na katulad ko, no? Mahirap maghanap ng alokon, yung mga ganon, no? At least siguro, meron mabibilhan dito sa Spain ng tuyo, ng tinapa, yung mga bibingka, yung mga ganyan. May mga Filipino stores diyan, lalo-lalo na sa Madrid tsaka Barcelona na nagtitinda, ayan. Ano pa yung kailangan natin pag-usapan? At siyempre, bago naman kayo pumunta sa isang bansa, dapat meron kayong bala. Dapat may konting alam na kayo about sa Spanish, no? Magse-share lang siguro ako ng aking personal experience. So, nung dumating ako dito noong 2019, marunong na akong mag-Espanyol. Um, Nag-take na ako ng Spanish DELE. Ito yung parang Cambridge exam nila, no? DELE sa Manila. So, mayroon akong B2 at that time. Hindi ko na kailangang mag-struggle dun sa language. Kasi like, unang araw ko pa lang sa Spain, naintindihan ko na, alam mo yun, yung B2 kasi nandun ka na sa level na pwede ka na makipag-communicate dun sa daily basis, no? Pwede ka nang pumunta sa supermarket, makipagtawaran, alam mo yun, halos lahat na ng information na gusto mong malaman. So pagdating ko sa Spain noong 2019, hindi na ako nag-struggle. Nagamit ko na yung English, yung Spanish ko rather sa bus, sa supermarket nung nabili ako. So hindi na ako gano'n ka-shock na. Tapos may idea na rin ako kung paano ba yung Spain, ano ba yung itsura niya, kung ano yung mga ugali ng mga tao, yung religion, ganito, ganyan. So, yun nga, hindi na ako masyadong nag-adjust, no? Siguro nag-adjust ako sa klima. Siguro, yeah. Alam mo, parang basic lang siya pero maganda rin pag-usapan natin 'tong mga 'to 'no, yung sa klima. Kasi alam ko sa ibang bansa, like sa Middle East or sa mga tropical countries 'no, dito meron silang 4 seasons. Do'n siguro ako nag-adjust sa winter kasi hindi ako masyadong, anong tawag nito, sanay sa malamig. Bihira nga lang ako mag-Baguio City dati. So, hindi ako bumili or nagdala ng mga winter clothes or kahit yung mga, anong tawag dito, mga blanket, ganyan. So, dito na ako lahat bumili. And dun lang sa ako nag-struggle. Kasi parang 'pag malamig siya guys, ang tendency kasi nun is parang mas nagiging masakitin ka. So, dapat yung immune system mo medyo ano, medyo okey-okey. So, mahina ako sa lamig. Buti na lang meron yung tinatawag nila ditong butano. Yung butano is yung parang heater na parang, tawag dito, meron siyang chelene or gasol na color orange, butano ang tawag do'n. Or meron yung mga, anong tawag dito, built-in na heater, yung parang do'n, hindi ko mailagay yung camera ko. Yung color white, ah,
para siyang metal na iinit na lang, pino-program kung anong oras siya, iinit. Meron din yung parang parang aircon na ki-click mo na lang and then magbubuga na siya ng mainit na hangin. Meron din yung mga sinasaksak 'no, na puwedeng bilhin din mga €20, €30 sa mga super anong tawag dito, sa El Corte Ingles. Yung El Corte Ingles nila is parang, SM mall 'no. So yun, another thing is pala is, um, primavera, yung tinatawag nilang spring. Dito sa Madrid 'pag spring meron yung mga puno na meron silang mga bulaklak, something ganyan na lumilipad. Alam mo yon? Ta's 'pag nalanghap mo yon talagang anong tawag dito, mag-ano dito sa throat mo, tapos anong tawag, sisipunin ka, ang hirap huminga. Nung una, nung time kasi na dumating ako dito merong, coronavirus. So, sabi ko palagi akong sinisipon ganyan, uubuhin ka. Akala ko meron akong coronavirus. So, pumunta ako dun sa hospital, pa-check ako kung ganyan. Meron pala akong ano, anong tawag dito, pollen, allergy. Yun yung mga lumilipad kung saan-saan 'pag mga around, March, yeah, March or April, ganyan. So, mahina ako sa gano'n and then first time ko din ma-experience yun. So, mahirap siya, ayan. And what else? Pati sa anong tawag dito, another adjustment siguro, mga social shock is like yung paano manamit yung mga tao dito. Dito kasi like parang 'pag November, October, 'pag fall or autumn, halos lahat is like brown yung kanilang, damit 'no, ganyan. Brown or orange, gano'n yung color 'no, or ibang color. Tapos 'pag winter, black, karamihan black or white, ganyan or gray. Tapos 'pag, spring na, 'pag mga March, April, parang yung mga pink, ganyan, yung mga alam mo yun? Parang may trend sila. And then 'pag summer naman, color white, mga maiksi, ganyan, makikita mo yung mga ang dami nilang fine-flex. Alam ko mag-e-enjoy kayo 'pag summer 'no, nagpapakita sila ng kaluluwa. Okay, lalo na 'pag pupunta kayo sa beach, ay naku Diyos ko. Alam niyo ba, yung bago ako dating dito siyempre, sa Valencia kasi ako napadpad, so pumunta ako dun sa beach nila. Makakakita ka talaga ng anong tawag nito, wala silang damit na pangtaas. Although usually sa mga babae gano'n na. Tapos pero may mga edad naman na sila 'no, pero meron din yung mga bata. So, alam niyo 'yun, yung culture, hindi hindi lang like ang gusto kong message dito iparating sa lahat is, kung pupunta kayo ng Spain dapat alamin niyo din yung kanilang ugali 'no, tsaka culture, ganyan, trend. Para pagdating niyo dito hindi kayo mabigla. Hindi lang yung iniisip niyo is gusto kong kumita or gusto kong magtrabaho diyan, gusto kong mag-ipon. Marami ding mga parang may small things na dapat niyong malaman 'no. Ayun. So, nakakatuwa 'no na, may ganito pala, ganyan. Tapos pagdating ko pa dati sa Valencia, meron yung ano, anong tawag dito, na anong tawag nun, pulube, pulube. Sabi ko, "Ay, ba't ganyan yung itsura ng pulube, ang pogi naman." May itsura talaga siya, like mestizo, artistahin 'no, kumbaga. Like kung makakakita kayo ng gano'n sa Pilipinas, ano na, anong tawag nito, sikat na, viral na agad-agad. So yung mga gano'ng mga bagay guys na, okey meron palang ganito, meron palang ganyan. So yun, ang daming, it's not about money kumbaga, yan. And then dito napakamura ang vino, tsaka olive, which is healthy naman. So pagpunta niyo sa mga supermarket, mura lang siya, mga €1, €2, €3. Pero kung mas gusto niyo na may quality, medyo mahal talaga ano. Pero like 'pag yung mga wine ba na puwedeng inumin lang kung merong, kung kakain kayo ganyan, puwede na rin mga €1 to €5 ganyan. Um, Ano pa ang kailangan kong share? So, isa pala sa nagustuhan ko rito is yung ano, public transport nila kasi, systematize, maganda yung system. Merong oras, sinusunod nila yung oras. Minsan nga 'pag yung bus is like halimbawa naka-schedule siya ng 9 o'clock 'no, tapos dumating ka ng siguro 9 o'clock and 5 seconds. Iko-close na nila yung door, hindi ka na papasukin, aalis na siya, lalarga na. Gano'n sila 'no.
Although minsan siguro depende yan sa consideration ng driver, pero gano'n marami akong nakikita, eh. Like kung halimbawa 'pag si driver, clinose na niya yung, door ng bus, 'pag alis na yung bus, alis na. Kahit na kakaway ka or alam mo yun, gusto mong sumakay ganyan. Kasi may time siya, sinusunod talaga yung time. 'Pag, sa mga big cities ka like Barcelona or Madrid na punta, siyempre mas, maraming options na merong tram or yung light train. Meron silang siyempre yung mga speed train, mga, Cercanías. Cercanías yung medyo mas, slower trains or regional trains. Tapos merong mga metro, ganyan. So, masaya siya na parang, 'pag sa Pilipinas ka, siguro gusto mong manirahan sa alam mo yung peaceful, walang pollution, ganyan. Which is parang sa mga probinsya, do'n puwede 'no. Pero like sa Madrid is peaceful siya, anong tawag nito, masarap huminga, tapos nasa city ka. Hindi siya polluted, alam mo 'yun? 'Yun lang yung nakaka-amaze na parang naba-balance nila kahit na isang famous city siya or isang famous country, ayun. Pero, 'pag sa Madrid kayo or Barcelona napakaraming tao, expect niyo na 'yan. So, beware din sa mga pickpockets ganiyan tsaka mga masasamang loob 'no. And siguro maganda pag-usapan natin one of the main reason why maraming mga Pilipino ang na-a-attract na pumunta dito sa Spain is because of the nationality or citizenship. Yes. So, this is a nationality or citizenship. Kung gusto niyong pumunta rito, dapat mag-aral na kayo ng Spanish. Pero pwede rin naman kayo mag-aral dito. Pero kung mag-work ka, siguro mas maganda kung may Spanish ka ng konting alam. Kasi like kung cross country ka for example, pagdating mo rito, 'pag naghanap ka ng work, meron kasi yung amo na hindi sila marunong mag-English. Swerte mo na lang kung marunong mag-English yung amo mo. So, another struggle mo na naman yun 'no? So kung marunong ka na mag-Spanish, pwede mong magamit yun kahit saan, sa work mo, and at the same time, pwede kang mag-take ng exam para dun sa nationality. Kasi yung citizenship or nationality, may dalawang exam na kailangan. Yung CCSE, yun yung about sa Spanish law, Spanish, about Spain, no? Geography, whatever. Pero madali lang yun guys. No? Pwede kayong mag-download ng app no, para mag-review doon. And then the other one is kailangan yung may pasa ang A2 na DELE or yung Spanish language. Okay. So yun lang yung kailangan nyo. Nung nasa Pilipinas ako, nag-call center kasi ako doon. So isa akong bilingual agent, Spanish bilingual agent. Nag-take ako ng DELE at that time. Nag-aral ako ng Spanish dahil gusto kong, alam mo yun, maging bilingual agent. Tapos for satisfaction, actually yung DELE, na hindi ko iniisip na pwede ko pala siya magamit in the future, ganyan. So yun lang yun, kung bakit ako nag-take ng DELE dati sa Manila, no? Sa Calao pa ata siya dati. Okay, so kung kayo ay bata-bata pa at nagbabalak kayong pumunta rito sa Spain, nag-aral ako dati sa nag-start ako sa University of the Philippines, sa UP Diliman. Meron silang extramural every Saturday yon. Paki-visit na lang yung kanilang Facebook page ganyan or may Instagram ba sila? I'm not sure, okay? Tapos doon ako nag-start sa UP Diliman and then tinuloy ko sa um, Instituto Cervantes, dati sila sa Calao, na malapit sa Adamson University ata yun. And then lumipat na sila sa may Ayala Triangle sa Makati City. So, tinapos ko lahat ng courses. So, nung nasa last course na ata ako noon, level C2.5, hindi ko na maalala. So, yung sabi ng isa naming teacher like, okay, merong program about language assistant program na pwede kang magturo ng English sa Spain. And ayun, meron kayong stipend, 1,000 euros or 800 something sa ibang region. So at that time, nung sinabi sa akin yung good news na yon, hindi pa ako makapag-decide, no? At that time, kasi wala naman akong balak na mag-abroad or pumunta dito sa Spain, ganyan. Gusto ko lang maging bilingual agent kasi okay naman na yung kinikita ko dati nung nasa Philippines ako. Pero parang dumating yung time na parang I want to venture into something different, no? Parang gusto kong sa iba, maiba naman, yung parang ganyan.
And ayun, plus considering yung, nangyayari sa Philippines dati, yun yung nag-push sa akin na maghanap ng ibang opportunity. So, nag-apply ako. Actually, yung Language Assistance Program, yun yung, program 'no, na yun nga magtuturo ka ng English dito sa Spain and, grinab ko yung opportunity. Dati open lang siya sa 3 university 'no, para sa mga nakakaalam 'no or hindi pa nakakaalam. Open siya sa mga graduates or, students ng Ateneo de Manila University, UP, at saka UP Diliman ata 'no, at saka UST, yung 3 lang yun. Hindi pa siya open dati sa De La Salle University and other, universities. Tapos nag-expand siya ng nag-expand and then nagkaroon na ng maraming other, programs, okay. So yun, ako personally, siguro kung satisfied ka naman na makapag-ipon ng kahit konti lang, balance yung life mo, makapag-travel ng konti, Spain is a good choice for you. Pero siguro kung ikaw is like gusto mo ng super bonggang, ang tawag nito, ipon, maybe kailangan mo mag-isip, okay. Ayun. Depende talaga yan sa person 'no, pero I hope this video na nagkaroon or nakapulot kayo ng konting, information 'no, yung parang gusto kong yung message na gusto kong i-relay. Hindi ka naman talaga para makakaipon ng gano'n kalaki dito, pero maraming benefits, ayan. Above all, yung nationality. Kung meron kayong nationality, kung, love na love niyo ang mag-travel, I think number 2 na sila 'no, ang Spanish passport in the world. So, marami ng mga visa-free countries na puwede niyong mapuntahan. Tsaka feel ko maganda ang, retirement 'no, mag-retire dito sa Spain. Napakaganda ng Spain, gusto ko yung weather, yung klima, healthcare system, sorry. Yung politics naman is like, 'wag na nating pag-usapan. Kahit na sa bansa naman ata siya 'no, gano'n na talaga. And food, ayan, okey yung food dito. And opportunity siguro, 'yan. So, siguro minsan, kailangan din lang natin parang, tawag nito, ma-satisfied. Siguro kung makapag-ipon ka ng kahit konti lang or something, pwede na. Hindi it is something naman na hindi mo siya madadala 'pag namatay ka 'no. So, ayun guys. Kung meron kayong questions or recommendations or feedback kanyan, go to our comment section and don't forget to, subscribe sa aking channel Nathaniel Travels. Naghanap na talaga ako ng time para mag-create ng mga videos about, Spain 'no. Yung mga ganito lang, mga random videos na hindi ko masyadong pinag-iisipan kung ano yung content ko. Actually, mahirap na nga guys kasi sobrang busy ako. Sa ngayon, nagtuturo ako ng English sa isang konsertado na school. Part of it is private and then part of it it's, public school. And I mean, part of it it's private and part of it it's the government. Okay, ayan. Parang yung funds nila. So, okay naman siya, okey naman yung experience ko, masyado lang na mahaba yung time ko ngayon. Nagwo-work ako ng 26 hours every week 'no. So, kung tutuusin, kung iko-compare mo siya sa regular na job sa Philippines, mas okey pa din. Kasi ang normal job is like 40 hours 'no, every, every week. Minsan Sabado nga may trabaho pa, ganyan. Yung iba night shift pa. So, ako, day shift 'no. So yun lang, ang pinakaayaw ko lang ngayon kasi 'pag winter maaga ako nagigising like 6:30 in the morning which is madilim pa sa Spain and then, kailangan mo maligo. Alam mo yung ano, paliligo, struggle talaga siya lalo na 'pag, ganito hanggang mid-March 'no, March 15 ganyan. Pero 'pag March, end ng March, April, May medyo mainit-init na kaya okey na 'pag gano'n. Pinakaayaw ko lang talaga 'pag winter 'no, ang hirap. Pero siyempre, part na sa kultura natin na maligo ka 'no. Dito pala naliligo sila mostly 'pag gabi 'no. Hindi ko alam kung bakit gano'n. Siguro dahil malamig or wala masyadong pollution. Sa Pilipinas kasi parang lagkit. Alam mo 'yun, 'pag lalabas ka ng tricycle or jeepney, 'pag sumasakay ka yung anong tawag nito, yung hangin napakalagkit, yung parang ang oily ng face mo, ang haggard. Dito guys hindi.
kahit magtambay ka diyan sa labas 'no, pero minsan mainit naman siya like 12 o'clock, 1 o'clock, 2 o'clock ganyan, magtambay ka hindi ka parang haggard na haggard 'no. Unlike sa Pilipinas na parang sobrang haggard na yung pagmumukha mo, o ang init kailangan mo magpaypay, magpayong. Alam niyo dito pala hindi sila mahilig, magpayong. Saka lang nila ginagamit yung payong 'pag uulan na. Pero 'pag yung mga ambon-ambon, yung mga konting ano, ulan, hindi sila nagpapayong. 'Pag, yung super lakas na, saka lang pala sila nagpapayong. Yun din yung kaibahan. Siguro kasi like, siyempre karamihan sa kanila is mapuputi, gusto nila mag-tan ng konti, kaya hindi sila, naglalagay pa ng kahit na ano-ano. 'Pag summer naman kailangan mo maglagay talaga ng cream or sun cream kasi masyadong mainit 'no. Pero yun nga hindi sila masyadong, nagpapayong talaga kahit na super iksi na yung kanilang mga suot ganyan. Minsan nga parang meron ka na makikita, eh, 'di ba? Kasi hindi sila gano'n ka-cautious ba, ganyan. Ano pa ba, sobrang daming gusto kong i-share siguro na hindi ko man lang mabanggit-banggit sa, iba kong mga video. But anyway, yun naman yung point natin dito kung worth it ba na pumunta ng Spain. Kasi siyempre, siguro naman wala namang bansa na puwedeng punta ng mga OFW na walang, problema or struggle. Lagi namang meron at meron talaga 'no, kahit sa US man 'yan or sa mga bansang mayayaman pa. Um, Kailangan lang talaga ng sipag. Alam mo 'yun, maraming mga bagay-bagay na, anong tawag nito, yung parang, ah, pinagdadaanan natin. Like for example, yung mga, homesick, yung mga ganyan-ganyan. Siguro depende rin yun sa tao. Isa pa yun, yung homesick naman hindi lang naman sa Spain yan, eh. Kumbaga sa lahat naman ng mga bansa ganyan, may mga homesick. Siguro like, ang maganda 'pag sa Spain is at least nakakalabas ka, nami-meet mo yung mga friends mo, ganyan. Unlike siguro sa Saudi or any part na parang kubong ka, hindi hindi naman sa lahat 'no, or mag-isa ka lang ganyan, dun ka lang sa amo mo, nakakalabas ka pero hindi masyado. Tapos 'pag na-meet ka may ano, dapat nakatakip lahat, ganyan. So ayun guys, kung meron kayong tanong again, go to our, comment section and then pag-isipan ko pa kung ano yung mga puwede kong, i-content sa aking mga next videos. Mga ganito lang, mga casual conversation lang. It's more on experience na din at kung ano yung nalalaman ko about Spain, ganyan. And yun lang siguro muna for now. See you sa aking next video. Don't forget to subscribe sa aking channel, Nathaniel Travels. Maraming maraming salamat po sa inyong suporta. Kita-kits po tayo sa aking next video.